Ito mga kabali, meron tayo ulit referin adala ali kay Aljon Kaiyas ala to Tacloban. Bali susan yung unit na to. Sabi niya mahina at putol-putol ang andar. Bali ang inabot ng shipping 180. Yan, bali open na natin yung loob nito. Tingnan natin kung ano yung kung ano yung nangyayari sa loob. Bali susan daw to. Yan, tanggalin ko lang. Ito mga kabali, malilate pala yung kanyang location. Sabi niya sa issue, putol-putol lang kuryente pag ginagamit. Paki-upgrade na rin, palakasan. Gawin mo na lang kung anong maganda. Ikaw na ang bahala. Yan. Yan natin. Bali, open ko na to. 735 to. Hindi lang natin. Ito, yung 735 na na second version. Yan, bali open ko na yung top cover. Bali na ibiyahe sa atin ng may ipis. Ayan. May ipis pa. Naibalot ng may ipis. Yan, bali asin ko muna yung ipis. Yan, kita-kita. Ito mga kabali, testingin muna natin. Yan, tingnan natin kung tumutunog pa. Ito, kabitan ko lang ng test valve. Yan, bali on ko na. Bali try natin direct. 1K lang tayo. Tingnan natin kung tutunog. Ayaw, walang tunog. Yan, bali wala siyang tunog. Yan, trouble ko muna kung ano yung naging diferensya. Tingnan ko baka ito open na tong na rin, transformer ay yung capacitor na dilaw. O baka may shorted. Try ko nga muna ayan tanggalin yung output. Tingnan natin kung magpopondo. Yan, bali ko, kabit ko. Meron. Ayun, may pumuputok na sa ICR. Pa ulit. Nakita ko lang na may pumuputok. Ayan. Ko ulit. Bilip ko. Isa pa. May shorted sa output. Ayun na. Tingnan natin ulit. Ay. Uli natin. Ayaw talaga. Shorted yung output. Galing natin. Ito puputok ulit. Yan, meron. Shorted. Bali may nag-aabot yung paano ng ACR natin. Yan, bali repairing ko muna. Bago natin lakasan. Ayusin ko muna yung ACR. Tingnan ko ako shorted o baka yung pati DB3 nito may problema. Ito bali yung niya, ACR niya, nag-aabot talaga yung dalawang paa. Makita. Labo. Yan, bali itong nasa una saka yung nasa gitna. Ito. Saka doon. Yan, bali palitan ko muna to. Bali ang value nito 825 812. Yan, palitan ko rin ng 812 to. Ito mga kabali, i-share lang muna pinalitan natin yung DB3. Hindi natin alam kung open o sira kasi mahirap test rin to pagka yung DB3 wala namang dapat pumapalo rito. Kaya dalawa ang pwedeng nito. Kailangan walang pumapalo o pwedeng pagsira ito. Pag pala sira ito, malalaman natin pagka sira may reading sa analog o kaya kahit sa natin digital. May reading siya. Dapat wala siyang reading. Pagka may reading sira.
Tapos pagka open, sira din siya. Pag wala kang ano, dalawa yung pwedeng sira nito. Kaya testingin na natin na nakakabit. Tingnan natin kung magkakaroon na ng tunog. Ito, bali on ko na. Yan, may ilaw. Testingin na natin kung tutunog na siya. 1K lang tayo. Kaya tumutunog na. Kali ibig sabihin ng buo. Kasi na-reading ko siya sa analog ng hindi siya pumapalo. Wala siyang reading. Yan. Bali, bago natin lakasan to, bibuild upan uli natin ng ng hinang. Kasi sa nakita ko sa kanya, mga nagkakrak-krak na yung kanyang inverter side. Delikado to. Baka pagsimulan pa ng sira ito, pag bumitaw na talaga. Yan, bali, lagyan ko lang din ng solid na copper bawat linya. Dito sa kabila hindi na. Yung side ng ng negative na papasok na. Dito kakapalan ko rin yan. Dali yan, balik na lang ako pag makapal na. Ito mga kabali yung nilagay natin mga wire bago natin punuin ng LED. Yan. Ilalagyan muna natin ng solid wire yan para mas tumibay. Saka natin tatabunan ng ng tingga. Yung LED. Yan, balik na lang ako pag pinakita ko lang na nilalagyan natin ng ganito para mas tumibay siya. Ito pati dito sa nilagyan natin sa source ng negative. Papunta dito sa MOSFET natin, yung reverse polarity. Hali yan. Lagyan ko muna ng LED. Balik na lang ako pag meron na. Ito mga kabali, yan na yung tinumpok natin LED. Kinapala natin. Yan, bali testing na lang tayo. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Hindi natin pinagtagal kanina dahil baka mamaya masiraan tayo ng parts. Ilagay muna natin sa test valve para sa sigurado lang tayo. Yan, may ilaw naman, may tunog ng isang pitik. Okay, testing. Direct. Maanda sa 1K. Sagad na natin. Sagad naman na. Flip-flop kasi yung isa nito. Yan. Bali, lang. Parang bumababa yata yung nag-iinit yata rin ko yung clamp. Baguhin ko lang yung clamp. Bali, ganun pa rin. Papahina pa rin yung tunog niya. Parang may masisira. Hindi naman siya umiinit. Bali, tingnan ko na lang din yung yung capacitor niya ito. Kung goods pa. Testerin muna natin. Tingnan natin kung nasa 4UF pa. Para ibig ng pumutok. Capacitance lang tayo. Natin. Yan, nakakabit na. Yan, 4UF pa. Pero bakit ang under niya parang papahina? Yan, bali dito muna tayo. Lakasan na rin natin. Huwag na natin tingnan kung gaano siya kahina. Dahil masyado naman siya mahina. Nasa 23 ampere lang. Bali, i-apply na natin dito yung mga ginagawa natin. Ito i-re-recta natin. Yung 560 gagawin natin 430. Ito babypass na lang natin itong resistor dito sa trimmer. Baliin mo na gawin ko para mapalabas natin yung tunay na lakas kung mayroon pa ibang problema. Ito mga kabali, i-recta na natin yung jumper natin 474 na capacitor na yellow. Tapos itong resistor yung 560 ginawa natin 430 na binaypass natin yung trimmer. Palihis na siya, pa-slant. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, testingin na lang muna natin kung aandar na. Ayan, bali direct natin. Ayan. Hindi na humihina. Bali may problema dito. Malamang to yung capacitor na nito saka itong lakasan. Yung adjusting trimmer. Kung bakit
papahina yung tunog. Ayan, diretso naman na yung tunog niya. 50 to 53 ampere. Pakita lang natin. Ayan, 52, 53. Mali nang inaabot niya ngayon. Testing natin sa 2K. Ayaw tumuloy sa 2K. Yan. Bali may adjust pa tayo para tumuloy sa 2K to. Itong 560 na to. Isang 560 na yan, papalitan natin ng ano yan, ng 100K. Bababa natin para tumuloy siya. Bali mag-automatic pa naman yan kasi in-adjust lang natin. Pag talaga nasa alat o napagkadikit yung stick na nakalubog sa tubig, magpo-protect pa rin yan. Yan, bali yan, palitan ko lang ng 100K yan, yung 560. Ito mga kabali, nagpalita tayo ng ng resistor din. Ito yung 560, green, blue, yellow. Ang pinalit natin brown, black, yellow, 100K. Bali kailangan lagi yung nakalagay natin dyan puro 1 watts. Huwag tayo magliliit para hindi na open, hindi nasisira, hindi nasusunog. Yan, bali tingnan natin kung aandar na sa 2K. Yan, maandar na 2K, sa 3K. Yan, maandar na rin sa 3K, sa 4K. Yan, maandar din. Bali andar naman siya sa 4K na. Bali isa na lang kulang nito, yung pampalakas ng tunog. Yan, palitan ko lang to, lagyan ko lang ng pampalakas ng tunog to. Ito mga kabali yung tunog niya ngayon. Try natin yung flip-flop. Yan, maandar. Ganda naman tunog niya. Bali yan, maandar na siya. Bali tanong ko na lang sa may-ari muna kung i-upgrade pa yung capacitor, kung gagawing 4.75 UF. Bali balik na lang ako pag nakakausap ko na. Ito mga kabali, nakausap ko na si Boss Aljon. Bali upgrade na rin daw yung capacitor para isang gawaan na lang. Yan, bali palitan ko muna to. Ito mga kabali, paalala lang sa mga gusto mag DIY o mag-ayos ng kanilang mga inverter. Itong 47 UF, angkop na lang, angkop dito sa transformer saka natin, inverter side. Huwag na natin taasan to na gawin pang 68 o 100 UF. Bali yan ang saktong-sakto lang na nakalagay diyan para di ganong hirap yung yung transformer natin lagyan ng pondo to. Bali ito naman yung maglalabas, yung isang capacitor. Bali dito tayo talaga dapat magtataas tayo, hindi naman sobra, yung sakto lang, yung kaya niya lang. Yan, bali ang kinabit ko 475. Yan, 400 volts. Yan, malaki to, hindi naman maliit lang to na 475. Bali mayroong mga ganito na maliliit, mabilis na sumasabog, hindi katulad nito malaki. Yan, bali testingin ko, kabitan ko lang ng output. Ito mga kabali, ay kabitan natin. Bali direct na natin, okay naman na to dahil capacitor na lang naman ipinalitan natin. Taon ko na. Yan, pumapalo siya ng 56 ampere full volume. Yan, bali lagyan natin ng flip-flop. Palo siya ng 50 ampere sa flip-flop, malakas pa rin. Yan, yan yung ganitong 735. Ito na yung pinaka best na dapat gawin. Huwag na tayo magpalit-palit pa na ibang capacitor. Bali dito na lang tayo magtataas para hindi na gano'ng nahihirapan yung inverter side natin. Yan, bali hanggang dito na lang yung 735 na to. Okay na.